The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hi mga kaututang dila, this is Jay. And this is Reggie. And this is Chopat, medyo inuubo. So, ayan, episode na to, topic natin, 2025 na, start ng year. Maraming gumastos ng December. Yes. So, baka ito is a reminder na wag yung bastang itry bawiin yung ginastos nyo. Baka ma-scam kayo. Yes. Itatopic namin yung mga usual na scam and how to detect it. Yes. Mga scam na nauso Disclaimer online. na hindi kami expert baka may mag-comment yan na hindi kami nag-research. Hindi kami ganun ka-expert yung mga... Disclaimer lang din, hindi kami scammer. Mga... na-scam din kami. Kaya huwag kayong magalala. Buti ka na rin kami mabiktima. Ako personally, nung college. Ako nabiktima rin. Nabiktima ka. Ako din. Sa akin, networking. Networking din yung maraming... Actually, nung college days... Actually, kung ako lang dyan. Nung college day, ang dami kong na-attend ng mga ganyang seminar. Ako din. Na sasabihin sa iyo, wala kang pera. Kailangan kasi mauna ka para magkaroon ka ng slot, para magkaroon ka ng passive income. Mga nasa baba mo. Oo. Sila ang mag-work para sa'yo. Tapos sasabihin nila, wala kang pera, mangutang ka. Which is the ina-advise ng mga, ng mga financial expert talaga na hindi naman na mangutang ka ng gano'n para mag-invest sa ganun lang. Usually naman ito sa nagnenegosyo, ang utang kasama talaga yan. Oo, kasama talaga yan. Kaya lang dapat kailangan yung utangin mo, malinaw yung path mo para mabawi mo yung utang mo. Kasi kailangan mo siyang bayaran. Inutang mo yan eh. Kasi credit is important din talaga sa business. So, kung tapos pag ang usually nang utang para sa business, kahit naman sila Henry C. pa yan, kahit ano nangungutang yan sa business para sa pupondohan yung isang project. Pero lang din yung project na yun, syempre. Pero may sino naman yun? Sino ba naman hindi mapapautang sa kanya? Pero yun yung term na nagungutang siya. Pero kailangan meron ka munang maganda, tsaka meron kang tawag doon, credit score. Yung mataas yung credit score mo para pahiramin ka. Yes, lalo kasi kung halimbawa, sabihin natin, magne-negosyo, manghiram ka sa bangko, 10,000, 20,000, sabihin natin gano'n. Baka tawanan ka lang ng bangko. Wala kang collateral papakita, wala kang anong credential papakita, paano babayaran yan. Sasabihin mo, magtatayo ko ng negosyo. Hindi alam ng bangko kung kikita yan. Baka hindi alam ng bangko kung paano nila mababawi yung pera mo. Meron ako naman, hindi-decline ka. Meron ako isang example sa ganyan. Meron akong kakilala na tuwing wala na siyang pera, nakakaisip siya, ano kaya magandang negosyo? Natawa ko dun eh. Sabi ko, magkano ba po na ng kaya mo? 500. Sabi ko, magtinda ka ng fishball ka ako. Kulang yun, magtinda ng fishball? Ngayon, sa panahon ngayon? Kung may gamit ka na. Sabi ko, magtinda ka lang ng fishball. O kaya magbenta ng load. Yun lang kung kaya mong puhunan sa 500 mo. Kasi risk nga yan, negosyo eh. Hindi naman sa yung iba nagsasabi kasi sila na negosyante ako, ang negosyo nila. Titinda sila. Sabihin na natin, sari-sari store. Sari-sari store na yun, magpa-permit ka na rin, kulang na yan. Barangay, Kaya natatawa ako sa, ano kaya magandang negosyo? Tapos pagtanong ko, magkano buwan mo? 500 pesos. Di ba? Pero kung sa totoo, kung magpi-fishbowl ka, una-una, kuha pa rin ng permit
Ngayon, di ba? Ngayon. Kung pa yung permit. May sanitary. Kung legal talaga. Oo. Legal. May sanitary permit lang Kung tayo. pa yung ngayon. permit, hindi na pwede yung basta-basta ka magtitinda ng mga wala ng papagkain. Kaya nga. May permit na rin ngayon Kung, para maging legal. kung sa legal talaga, kung sa Oo, legal, malaking gastos. kung sa legal, May gastos ka. may gastos ka talaga. Hindi po pwede yung Ganun 500. At least siguro kahit sabi mo ng 5,000. Sama ng mga gamit. Mga ganun. May gamit ka na, may permit ka din. Yun, mga ganun, di ba? So, kaya kung 5,000 yung mo, usually yung mga nagsasabi sa inyo na 500 mo, gawin natin 5,000. Napaka naman. Ay, parang... Yun, unang-unang red Scam flag yun, yun. scam Unang-unang red flag sa scam, Yun. pag ang pinapangako nila sa inyo is Ay. masyadong Too good to be true, too ika good to nga. be true. Na, Unang-una pati, yung usual Oo. malaki na ang 10% na kitain ng pera mo. Saan yan? Baka meron kang alam. Malaki na ha. Malaki na. Wala ka akong makitang ganyan eh. Malaki na. Malaki na yon. Sobrang laki na nun. Annual Kasi, pa yun na, annual pa yun. Annual pa yun. Kasi, magkano ang kita sa, ito, may MP, MP2? MP2, Magkano ba percent? 7 ba yun? 7%? 7% yata MP2. Annual. Annual yun. Pero Tapos, nagbabago pa yun, di ba? parang ang daling nag-time deposit kasi up 5 years para makuha mo yung dividend mo ng buo, huwag mo withdraw siya ng 5 years. So, Okay. parang kang nag-time deposit sa bangko, which is ang time deposit sa bangko, mataas yata is 5%. Patrick lang may MP2 sa amin. Tapos may minimum pa, no? Ang bangko sa... Minimum balance ng time Mapera, deposit mapera, is 30,000. Sa bangko, di ba? Sa bangko sa... Hindi ko na pagtanungan yun na bago pa pandemya noon. Huli ko na Ngayon pagtanungan. yata baka 50 na. Huli ko na pagtanungan na magta-time deposit is 30,000 minimum. Dati yun ha. Depende pa sa bangko. Ano pa yun? Depende sa bangko. Kasi yung pinatanungan kong bangko is... Baka rural, ganyan. Rural bank lang Pero yun. pag mga commercial bank, medyo alam ko 50,000 ang minimum nila. Ritos. Yun. So, kapag sinabi nila yung ano mo, ngayon, marami na yung gumagamit na rin ng ganyang technique na Na, mapakita ng picture. Marami silang dalang pera na ganyan. so yan sa ano, sa... Dati, usok-uso yan. Sa Facebook nakita ko, kita nila daw sa isang week nakaka 100,000 sila. Isang week, walang trabaho. Kita 80,000. Wow, 4,000, 50, wow. Estudyante, kumikita ng 17K. Nasa sila, ang laging location nila, Starbucks. Yun lang yung location nila. Tapos Coffee pinapakita shop, mga mamahaling coffee shop. Mga kotse, niyayabang mga kotseng, mga gagandang kotse, sports car. Sports car yan, papapicture sila lagi. Kaya sumikat lang sa Pilipinas yung dyan eh. Yung Mustang eh. Yan, Mustang. Laging Nasa picture yan. nagpapapicture, Mustang. Sabi ko, paano itong mga... Maganda naman ang Ford. Na? Maganda naman ang Ford. Hindi, nagtataka ako, bakit ganito? Pare-pare silang nasa isang company, pare-pare sila ng kotse. Isa pa plaka. So yun, mataas na yung 10% sa 1 year. Yup. Na pagkano hindi sa negosyo pagka yung investment. Kasi pag negosyo, depende yan. Depende sa sipag mo. Hindi, tsaka depende yan kung gaano biglang magbubog yung negosyo mo. mo. Kunyari, yung labubo na yan. Biglang sumikat, di ba? Oo. Di ang daming bumili. Ang daming investment. Biglang laki income na. Parang Nike dati, di ba? Nung kinuha nila si Michael Jordan, ang target lang nila, makabenta sila ng 1 million shoes ba yun? Basta kung maliit lang yung nila. Yung target pero nila. times 10 yung inabot dahil sa ganda nung endorsement na nila. Kumbaga, swerte sila na si Michael lang ginamit nilang na hindi nila in-expect na ganun. Boom. Actually, alam ko nga, may tatlo silang criteria doon para kay Michael Jordan para para ma-fulfill ni Michael Jordan yung contract niya. Kailangan maging rookie of the year siya. Kailangan maging yata siya, MVP. Hindi pa siya pwedeng mag-MVP noon, rookie pa lang siya. Okay. Kailangan makabenta ng gantong dami ng sapatos. Tapos kailangan yata maka-average siya ng gantong points. Hindi ko lang matandaan per laro.
di ko na matanda, basta 3 yung Well, binigay sa may kanya. condition siya sa contract niya para 3 yung condition, kahit alin doon yung mapulpil niya, pero napulpil niya lahat. Yung 3, di ba? Lagpas. Kaya, after daw, tignan nyo naman, Nike. Pa din. Nike, oo. Kasi tignan mo, nung time na yon ang sapatos sa NBA, ang sikat is Adidas, tsaka Converse. yung In fairness, si Jordan, ang gusto niya Adidas. Kaya lang, tinawanan siya ng Adidas eh. hindi. Gusto lang nung kahit pantayan nga lang daw kaya lang ayaw siyang pantayan ng Adidas eh. Kasi syempre, naiintindihan ko naman ng Adidas doon kasi wala pa siyang Pangalan. Ang target ng Adidas nun is yung first pick si Olajuwon. Anong target nila nun eh? So yun. Sa negosyo, kaya yan biglang boom. Pero pag yung investment na yung pera good luck 10% napakalaki naman. Kaya nga sabi ko is when it's too good to be true. Kaya sabihin nila, maybe it's not true. Minsan sasabihin pa nila yung ganitong pera mo 125%. Ha? 125%? Mauubos ka na ko. Tapos pangalawa pa siguro sa mga scam na titignan nyo, pag kailangan mong mag-recruit. Sa akin para sa akin. Kailangan mag-invite. Pag hindi naman technically sa ganun, pero pag yung income is naka-base more on recruiting kesa dun sa product, mag-isip ka na. Natawa nga ako dyan eh. Meron isang product na anti-cancer siya. Singer yung kanilang endorser. Nagka-cancer. Nagpatanggal ng dede. Anti-cancer. Magaling kumanta yun. Ano yung product? Okay. Oo, yun ang product. Pero nawala na rin sa market yun. Wala na sa market yun eh. Ang kanilang endorser is anti-cancer kasi yun eh. Detox yung inaano nila para prevent cancer. Pero yung kanilang endorser, nagka-cancer, nagpagkabon sa Amerika, nagpatanggal ng dede. Baka hindi ginagamit yung product. Pamalay po. Tapos, ano pa ba? Siguro, yung maging vigilant din kayo. Meron kasi yung mga style nila na, kunyari, nila, kailangan mo ba ng trabaho? Oo. Kasi yung iba naghahanap ng trabaho. Diyan kami nadali. Naghahanap kami ng work from home. Ngayon, ito, ganyan. Tapos, work from home to, pwede mong gawin sa bahay. Tapos, lang. Ngayon, pinuntahan namin. Tapos yun na nga. Working siya. So, technically, ako nung time na yun, pinag-iisipan ko pa siya. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan, pero medyo sikat siyang networking dito sa In fairness naman, meron na siya ngayon, wala na. Meron pa. Meron pa? In fairness naman, gusto ko yung product niya. Nung ginagamit ko yung product niya, talagang ko. Yung ba yung mahal? Oo. Effective siya talaga. Pero ang focus nila hindi sa sell. Focus nila talaga. Hindi, ang nagpapasakit doon is yung pwede ka naman magbenta ang nagpapasakit kasi doon, para maging remaining active yung account mo, kailangan monthly bibili ka ng product na ganito. Parang package worth 10,000. Monthly parang. So monthly. Ibig sabihin lahat kung isipin mo kung ang member nila ay ganito kadami, so monthly, sure ball na meron silang 10,000 income. So yun yung tao yun Kasi, kunyari, may nagjo-join. Kasi pag may nagjo-join, kasi yun, ang style niya, pyramid lang talaga. Pyramid lang talaga. Hindi siya kagaya ng paramihan ng nakakot. Yun, pyramid lang talaga siya. Kaya lang, ang ginagawa nila, kunyari, wala akong nire-recruit. Pero yung nasa task ko, nagre-recruit siya. Lalagay niya sa baba ko, pero puro kaliwa. Ikaw ang bala sa kanan. Oo, papantayin ko para Para magtrabaho ka. Kasi kawawa naman siya, pagod na siya eh. Ganun ang style eh. Ngayon, para magkaroon ako ng benefit sa ganon, ang kailangan, monthly, bumibili ako ng 10K na worth product. 10K na product. Bigat yun. Oo naman.
Ewan ko kung worth 10K. Alam ko worth 10K yata. Budget ko nga lang, yung sinasabi sa akin isa, ang ano ko lang daw, allowance ko sa per month is, 2.5 lang daw budget ko dapat para matapos. Bibili ako ng 10K worth product. So yun, worth 10K yung product, bibili ka nun para maging active ka na member. At kung active ka na member, doon ka lang po pwedeng kumita. Passive income. Yun So, laging nung passive income, gano'n. Pero kung hindi ka pwede ka pa rin magbenta ng product which is mahal talaga yung product. ang hirap benta eh. Pero in fairness nga, sabi ko nga, nung time na tinitake ko yun, kasi siya vitamins. Multivitamin, supplement yun eh. Talagang sabi ko, kahit hindi ako yung antok-antok na laging pagod. Na hindi kagaya ngayon. Pero ngayon, kahit na antok-antok ako pagod, hindi pa rin ako bibili na ng product kasi mahal eh. Hindi kaya placebo effect lang yung naranasan mo. Hindi, talagang effective siya na. Hindi naranasan ko rin promise sa product mo. Wow, yayaman nyo Hindi ako bumili ng 10,000. Yung lang, nag-try ako ng isang supplement, yung package, 2 bote. Gano'n yata. Mahal, pero mahal pa din. Mahal, 3,000 mahigit yun. Mahal. Hindi ko. Pero supplement kasi gusto ko try. Kasi sa akin, effective na yung multivitamins na Enervo. Kaya Enervo, yun. Medyo gising na siya. Parang na rin ako nag-take siguro. Pero nung time na yon, nung nakita ko yung close na yon, nag-iisip ako. Kaso, syempre, may partner tayo na medyo gusto niya i-try. Nagustuhan niya rin kasi yung product. So, natuwa siya nung tinake niya. Tas try natin gawing income. Tapos, ako yung pinag-sales niya. Hindi ako mag-sales. So, ayun. Hindi naman ako eh. So, pwede pa sa telepono lang. Pwede ako mag-sales sa telepono pero pagdating sa live, mahiya na ako. So, Siyempre mahirap yung time na yun. Matagal na yun eh, di ba? Before pandemic yan na. Before, baka 10 years before pandemic. 10 years before pandemic yan. Pero alam ko hanggang ngayon, meron pa. Tapos yung, syempre, masisilaw ka talaga sa kanila. Yung mga kasi, Maserati. Tapos, syempre, as a fan ng sapatos, kaya nga nabanggit ko yung Jordan, fan ng sapatos ni Jordan, nakikita ko yung collection nung Hindi ka kayo nila. Isang nila. Kaya mo na ng sapatos nila, bro. Meron akong isa pinamigay ko. Galing mo naman. Bakit? Ayaw niya ng Lebron eh. Hindi, binili ko siya noon kasi mura. Ngayon, yung kapatid ng girlfriend ko na nang-aarbor ng sapatos, gusto niya yung Jordan. Bigay ko yung Lebron. Kasi ayaw yung Jordan eh na. Bigay ko yung Lebron, yun na lang. Kasi sa Jordan. Baka na siya, mura lang pala yun. Di ba yung may sinend ako sa inyo? Yung kasi sa Amerika, retro 5 na Jordan, tas ang logo Lebron. Kaya kasi sa Amerika yung mga hold up, gawa na ka Jordan. Pero wala pa ako narinig na hinolo dahil naka-Lebron shoes. Ewan ko kung bakit Kaya ka tinawag Jordan. Jordan. Ang dami ng ganyang accident sa Amerika na narap sila gawa na pair of Jordan, ninakaw yung sapatos niya. Sapatos lang talaga ninakaw. Pero wala pa ako narinig talagang ninakaw dahil naka-Lebron siya. Jordan. Lalo na ngayong panahon. Medyo si Jordan hindi na naglalaro. Yun. Kaya mas nagmahal yung niya. So, ano pa ba? Ngayon, AI ngayon, sa cellphone ang dami. Facebook, ginagamit si Marvin Agustin, Julina Magdangal, si Doc Willo. Yung mga video na, tawag doon, yung mukha nila pero, nagsasalita. Boses din nila eh. Boses din. Kaboses sa din nila yung boses nila. Kaboses nila. AI generated na voice. Di ba yung sinan mo yung si Boy Abunda ba yun? Tsaka si Tony Gonzaga. Kunwari nag-uusap sila, parehong celebrity kunwari. Pinag-usapan nila. Pero halata mo namang AI kung ka lang, kung tawag doon. Kung titignan mo talaga ng mabusisi yung Kasi minsan nagiging nagiging 6 yung daliri eh. Tsaka nabisa yung buka ng bibig, iba, layo sa sinasabi. Kay Doc Willie, na talagang AI na nagbebenta siya ng, siya nagsabi wala siyang ini-endorse na gamot Wala siyang ini-endorse na vitamins.
Pero meron mga nagsulputan. Kahit kay Marvin Agustin, meron din. Yung nagtitinda siya ng tray, yung kanilang warehouse ay nasira. Ganon din ng script kay Doc William. Yung warehouse namin nasira ng bagyo, yung ganito. Yung pare-pares yung script nila. Tapos, kaboses nila. Pero kung magsalita, akala mo namang walang emosyon. Yun, isa pa yun. Kasi nga, tapos magbibigay ng link, pupuntahan mo yung link. Diba? Scam. Tapos yun, yung mga link na yan, huwag kayo masyadong click ng mga ganyan. Lalo na cellphone yung gamit nyo, tapos andun lahat ng mga digital banking nyo. Ingat kayo dyan. Na ano rin ako dyan. Tapos pag-click nyo, lalagay pa, log in your your GCash account. Oo, kaya email account mo. Nandun lahat yung nakasave sa email account mo lahat ng password ng GCash account mo, hingin yung hingin lang yung credential mo. Tapos isa pa yung yung mga hinihinga ng OTP. OTP, Huwag nyo ibibigay kahit ano. Kahit anong detail sa bangko nyo, sa card, anything. Tapos ito, medyo na topic na namin to, wala kaya yung GCash. I-remind ko lang na sa mga tao na pag may nagme-message sa inyo, nakakilala nyo na nanghihiram sa GCash, send mo na lang sa GCash ko, bigay number, tawagan nyo, video call nyo. Okay, verify nyo. Verify nyo. Na, nanghihiram ka ba? Kasi baka nahack na yung minsan nahack na yung Facebook. Nangyayari sa amin ganyan din. Tatawagan yung mga nasa contacts kasi nga nahack niya yung Facebook. Tatawagan, may messenger, di ba? Ito, hindi ko masasabing lahat scam, pero majority kasi ginagamit yung cryptocurrency. Ang daming crypto na peke. Kahit nga kay yun nasa ibang bansa na. Yung dating si Yexel? Hindi, isa. Yung pambansang marites ng Pilipinas, Gaza. Si Christian Gaza, ano ba yun? Basta yun. Basta yung yung mahilig marites na parang bading. Pero naliligaw sa mga celebrity. Naliligaw kay Erich dati. Sabi niya. Yun. Si ano yun? May sarili siyang crypto Gaza coin. Si ano? Yun, nagkano rin yun. Pero wala naman may value pa yung wala. NFT yun NFT lang na NFT, parang technically parang Axie. Parang parang scam talaga. Marami nga yung crypto, yung mga nilagay. Pag yung crypto nyo, hindi limited yung bilang, tapos pwedeng dagdagan ng dagdagan. Hindi yun. Hindi yung crypto. Kasi cryptic yun. Medyo red flag yun. Talagang red flag na talaga. Kasi kabuuan ng crypto ngayon, red flag na siya ngayon talaga. Red flag na siya kahit Bitcoin. Kahit yung Bitcoin, kahit sikat na Bitcoin, bumabagsak na rin ng Bitcoin Hindi na nila Hindi kasi wala ka naman talagang physical na hawak na pera. Wala ka naman pera naman talaga dun At nasa cyber pa rin siya Ang pinagkaiba kasi ng cryptocurrency sa investment, kasi sinasabi nila para rin din daw yung nag-i-invest ka sa oil. Hindi sa oil yung tawag doon, stocks. Pinagkaiba lang sa stocks. Yung stocks kasi may backing yan ng SEC sa Ang stock kasi may physical product sila kung tutuusin na binebenta sa market tulad ng Jollibee, McDonald's, Caltex, Shell. Hindi, tsaka may backing na company yan. Kunyari, Accenture, wala namang binibentang product ng Accenture. Pero yung service nila. Basta may product sila, it's either may physical service pa rin sila. May physical company sila. Yung mga ganyan. Yung kasi medyo tapos ang sinasabi kasi nila dyan sa crypto is hindi siya dadaan sa third party, which bank, di ba? Doon pa nga lang hindi ka dadaan sa bangko ang nagpapaikot ng pera talaga sa buong mundo, bangko saka na natin pag-usapan yung kung paano nagiging scam ang crypto. Hindi, kung paano nagiging problema rin yung bangko kasi medyo madaya din talaga sa bangko. Pero syempre
ano dyan. Pero syempre, yung pag-handle nila, well, it has been ilang years na, and mas magtitiwala naman ako sa kanila kaysa laway o ano. Laway lang o kaya digital lang. Hindi ka sure. Kasi in fairness ito, sa akin, may bagong app yung, ewan ko kung bago lang to or bago ko lang na-discover, yung BPI, yung parang Gcash nila ng BPI, BPI Vibes. Meron silang bagong Nag-install ako noon, nilagyan ko siya ng budget, ng laman. Nung nito lang, bago magpasko, kumain kami dyan sa Lechoneria sa may SM. Nagbayad ako, naglagay, lumabas error. Parang ito yun. Inunit ko pa ulit. Ako rin to si Engeng, hindi ko alam yung balance ko. Ganyan. I-scan Inano ko ulit. Error ulit. Sabihin pa. Tapos pagtingin ko, Wala na. double charge. hindi, nawalan ng balance, nabawasan ng 2 beses, pero hindi lumabas sa transaction history ko. Tapos walang nare-receive yung yung restaurant. So ginawa ko, binayaran ko na lang ng credit card. Pero nawala yung budget. Nawala yung ko. Ngayon, tinawagan ko yung BPI. Actually hindi raw sila nagre-refund talaga sa ganun, So, kasi kailangan kong pagbigyan ng patunay. Paano ko papatunayan? Nag-error lang. So, nawalan ka talaga. Hindi, yun nga. Ang ginawa ko, sabi sa akin ng customer service nila is, kailangan kong na magpasulat ako dun sa restaurant na wala talaga silang na-receive. Tapos, isi-send ko, tapos bigay ko rin yung mga proof na sabi ko, wala akong mapapakitang proof kasi walang transaction nga sa account ko. At least hindi mo alam na screenshot ka agad error kasi malay mo kung system error lang talaga yun. So, ang ginawa ko, nagpasulat ako sa kanila na wala silang na-receive, tapos tapos ginawa ko, inano ko rin na eto yung mga naging transaction ko kasi buti nga bago-bago pa lang kasi 2 months ko pa lang nagagamit. So, pinakita ko doon yung tapos pinakita ko rin talagang dinetail ko kung paano yung computation at kung paano ko nalaman na double charge ako. Nabalik naman sa akin. Pero, yun nga lang, ang tagal. Kasi hassle pa yung pagkuha mo ng document ng mga Tsaka syempre, ang tagal pa namin doon sa restaurant, di ba? Sabi nga nung manager doon sa restaurant, kasi yung accounting naman ng restaurant, ayaw pumayag na magsulat agad. Ay ba? Siyempre. Hindi, kasi syempre, siya yung accountant, baka raw masisi siya, ganyan-ganyan. Sabi nung manager, magaling din yung manager, sabi nung manager, dyan sa Lechoneria, hi nga pala, thank you. Nabalik na yung... Baka naman. Sabi niya gano'n, doon sa hindi, wag mong alalahanin yung baka ma-charge ka. Kasi binayaran na ni sir ng hiwalay. ng cash. Ng card. Card din naman yung binayad ko, pero kailangan niya lang yung kopya na yan para patuloy na hindi natin nakuha yung dalawang... yung charge na yun. Saan mo dinala yung pera? Dito? Si BPI? O online? Hindi, dun sa Vibe ko bumalik. Hindi, matayin yung sulat nung... Hindi, i-email ko sa email. Email mo. Picturean mo yung tapos email mo sa... So yun lang. Tapos in-screenshot ko lang yung yung account ko na ito na yung balance. Kaya lang ginawa ko para ma-sure ko lang din na yung natirang balance doon, never ko munang ginamit hanggang hindi nababalik. Kasi last week, kumuha rin ako ng ATM sa BPI. Shoutout nga pala. 3 hours ako naghintay. Andun na lang yung ATM. Sa daming tapong nagwi-withdraw sa cheque. Totoo lang ngayon. December or naging cash sila. Naging cash. Kalimitan galing sa factory yata mga na end of contract. Kakabigay lang ng 13 month. Yung date ng ngayon. Kaya ang daming tao noon. Katabi namin land bank. Mas maraming tao sa land bank. Kalabi lang. Mas lalo na marami doon. Itong December talaga. As 3 bangko lagi pinupuntahan ko halos araw-araw. Ang haba ng pila talaga sa bangko. Wala na pag ngayong month, lalo na magbabakasyon. Kaya ngayon lang ako nagsisim kumuha ng ATM uli. Na ganun kahaba. Ba't ka pa kumuha ng ATM? Para sa sabi. Nautusan ako. Kung
mas mabuti pa rin na may physical na card eh. Sabi ko, okay lang kasi Hindi. Pero yung dahil sa salary mo na bago doon hindi na ipapasok. Ay, hindi. Required ka talaga kumuha. Hindi. Kasi kung may online ka naman online naman talaga ako eh. Kumbaga may online ka. May online account ako. Ng BPI. Kaso, sabi ni Sam, mag-request na rin daw ako ng ATM. Para... Kasi sa mga online yun, pwede ka unless may cardless transaction, di ba? Hindi. Pero ibig sabihin, di ba pag-apply mo pa lang ng account, meron ka na? Or nawala mo yung dati mong ATM? Wala. Pag-apply ko, online lang ako nag-apply. Abilis. Ako okay na-approve okay ka na. Kaagad. May account na kaagad, tapos kinabukasan may pumasok na kaagad ng pera. Hindi. Active na yung account mo. Pero talaga kukunin mo pa rin yung ATM mo. Yung nga lang, nung time na kinuha mo yung sobrang haba ng pila. Physical. Ano bang nilagay mo? Dapat customer service lang. Hindi. Yung sabi ko sa card, sabi ko, kukuha lang ba ng ATM? Ito, binigyan ako ng number. Hintayin mo. Saan ka nagpuntang BPI? Galing akong Balibago. Sabi sa akin ng Balibago, nasa Paseo daw. Yung account mo? Yung ATM kong naipadala. Yung account mo kasi yan. Kasi ang binili ko is Balibago Highway. Hindi ko alam, Balibago Highway is doon pala. Santa Rosa Highway yun. Alin? Santa Rosa Highway yung Paseo. Kaya nga, Santa Rosa Highway. Akala mo ito. Ito, ang tawag nila is Santa Rosa. Balibago? Hindi. Ang address niya. Balibago yan. Hindi, ang address nito is Santa Rosa Municipality. Sabi ko, nasa highway. Ang gulo ng kadilangan eh. But ito is, Balibago Highway. Hindi siya Balibago. Santa Rosa Highway yan. Yan ang main bank ko. Alin. Yung sa Paseo. Sa Paseo. Santa Rosa Highway. Kala mo Santa Rosa Highway sa kanila. Akala mo Santa Rosa Highway sa inyo. Balibago yung sa inyo. Hindi, Santa Rosa Municipality ang nakatag doon. Yun lang. Kaya gulong-gulo ako. Kaya pala doon ka... Kaya dun pala ako pinunta kasi akala ko ito yung Santa Rosa Highway tapos yung Santa Rosa Municipality nung pinili na dapat pipiliin. Baka may iba pa doon. Sa bayan. Meron ka talaga sa bayan kasi. Yung dating Banco de Oro, yun na yung BPI doon. Basta alam ko, sinabi nga nila sa akin, Santa Rosa Highway. Santa Rosa Highway. So, yun. Medyo nalito ako sa sa mapa nyo eh. Sa tagging sa tagging nyo. Kasi, highway yung Santa Rosa. So, may sense. Highway din naman yan. Pero, bakit yung doon sa Balibago, tingnan nyo pang Santa Rosa Municipality. Doon ako nalito. Hindi ko alam. Hindi ko namatandaan kung ano yung pangalan niya. Pero, yung dito, sure ako Santa Rosa. Tapos, ano pa ba sa scam? Ayun, ito pa. Ano ko pa yung yung style na ginagawa nila yun, yung opera nga kunwari ng trabaho. Trabaho yun. Trabaho, pupunta ka doon. Tapos, ito pa, may inano pa sa amin na sasabihin sa'yo, bilisan mo kasi ilang slot na lang to. Minamamadali ka. Parang parang hindi mo pa pag-isipang maigi. Pag wala kang pera, iutang mo muna sa kamag-anak mo. Isa pa yun, red flag yun. Pag inuutosan ka nilang mangutang, para maka-member ka doon sa nila. Medyo, kasi red flag na yun. Ang gusto lang, ang habulan nila, may pasok ka nila para mapupunta ka sa tatawag na downline nila. Actually, dati ni-scam ko si Reggie. Saan? Diba? Nag-offer ako na kasi dapat kaming tatlo magtatayo kami ng negosyo. Yung moto parts. Kasi para-pareho kami nagbo-motor. Balak namin magtinda sana ng mga motor parts. Kahit online. Ngayon, nung time na yon medyo pa si Reggie nun. Wala siyang budget para pang wala rin ako nun. Meron kayo nun. Si Sam pa nga nag-set ng ng amount eh. Ikaw, wala ka nun. Ikaw wala ka nun. Pero si Sam meron. Pero nung time na yon, inalo ko rin si Reggie na parang kumbaga, ako muna yung magpapairam sa kanya ng budget para doon sa start naming business. Kasi okay naman. Kaya lang, hindi rin nag-materialize kasi wala kami pare-parehong time. Oras kasi nung time na yon, ako naman, busy. Kaya ko nung time na yon, kasi nung time na yon, gusto ko is, tatlo kami talaga mag-business. Kasi, kung tutusin, pwede kami ni Pat, kasi
susunod na lang si Reggie. Kaya lang, Lagi na ako nagkatrabaho dun sa Alabang eh. Hindi, gusto namin talaga nun, Sabay. kaming tatlo pa rin. Kaya lang, yun nga, nung time na yun, sabay-sabay din maraming ginagawa. So, hindi na materialize yung Pero kapangan nyo pa rin. Baka magkakapit Pero sa ngayon, ito na lang muna yung na-materialize namin. Kasi ito, once every 2 weeks lang namin pagka kasi nagbenta ka, araw-araw. Kasagot ka sa Event mga calls. Bubukas ka ng tindahan kapag mayroon ka ng So, sa ngayon, hindi pa namin kaya na ituloy yung project na yon. Pero sa ngayon, kaya na namin yung puhunan. Oo. Kaya na namin yon. Kahit pa paano, sana, materialize pa rin. Kasi, sayang eh. Sayang yung opportunity. Lalo na ngayon dahil nagmumotor. Oo. Ang dami nagmumotor. Ano na sa New Year, ang daming piyas ang lalabas dyan. Oo. So, yun. Pero wala, kasi kami, hanggang motor parks lang kami, wala kaming balak mag-motovlogger. Pwede rin naman, motovlogger kapag may oras, kasi wala talaga. Pero sa ngayon, wala pa talaga. Ganito lang So, ano pa ba? Sa mga scam, siguro... Yung maraming nag-aalok dati sa Cubao, magmimigay. Trabaho. Oo. Tapos mapupuntahin ka. Kasi inabala mo yung manager, kailangan mo na magbayad ng 200 agad. Yun, kapag may agency ito, lalo na nung ako'y talagang mahilig ako maghanap ng trabaho. Bata-bata ako. Pag naghahanap ng trabaho, maraming mga agency naniningil. Factory worker lang Mag-apply kang factory worker, agency, sisingilin ka kaagad ng processing fee. Wala pang trabaho yung tao. Yung sisingilin nyo na. Pero sa ngayon buti wala ng mga ganyan. Ay, meron pa rin yan. Ayun nga, pero pag gano'n yung agency, huwag kayo mag-apply sa agency na yun, mahirap yun. Baka hindi pa kayo dali sa magandang trabaho. Marami na nga yung company nagda-direct hire kumpara noon. Mas open na nga yung sila sa direct hiring kasi ang laki ng bayad sa agency. Kasi binabayaran din nila yung salary ng agency. So ngayon, mas marami ng company ngayon nagda-direct hire, lalo na ngayon sa BPO. Minsan, merong agency ng BPO Yung pag-a-applyin ka, yung pala, ang inaano naman nila is yung referral fee, yung kinukuha nila. Pero, mas maganda siguro talaga mag-direct na lang kayo sa company. Less gastos pa. Less gastos yun. Mas makakapamili pa kayo ng trabaho kaysa pumunta kayo sa agency. Kasi sa agency kung saan kayo tatapon kung saan yung nila, hawak nila. Kung saan lang yung kanilang accredited na company. Yung hawak nila, yun. Kasi kahit ayaw mo doon sa company na yun, kasi nga wala kang trabaho, wala kang choice. Papasok ka kahit medyo malaki gastos na makukuha mo naman sa bayad. Minsan, mas malapit pa. O minsan, makakita ka pa ng company na mas malaking benefits. Mas maganda. So, na lang, hindi ko lang sinisiran yung mga agency pero mas maganda. Kasi meron na. May agency ako family. Iba yun. Kasi meron kasing talagang company na tulad ng SM, may sarili silang agency. Company. So, agency yon. Hindi, tsaka usually, totoo lang, napapansin ngayon, mga Jollibee, mga ganyan. May agency lang sa really. Mag-apply ka, mismo Jollibee, pero papupuntahin nga nila sa agency. Kahit nga ang GMA, meron silang agency, di ba? Yung, ano ba yun? Yung sa mga artista. Agency yun Parang Star Magic sa Channel 2. Agency yun. Star Circle. Parang sa GMA, ano ba yun? Star Circle yata. Yung bago nila yun. Pero kasama kasi nila doon yung training, yung workshop. Kasama, pero agency pa rin sila. Kasi doon ka nakapirma ng kontrata Sila yung mag-manage sa'yo. Sila yung mag-handle sa'yo. So, ayun, sa scam siguro. Yung mga agency may bayad agad, ingat-ingat kayo doon. Red flag yun, sobra. Marami pa naman ibang agency na hindi nagtatanggap ng pricing fee. Kasi nga, binabayaran na sila ng company. Tapos ano pa bang mga... Sa scam, meron pa sa Facebook, yung may mga products silang pinapakitang magaganda. Tapos, sa marketplace marami, Facebook marketplace. Iaalokin ka kasi, ganito ka kasi. Tapos, talagang kukulitin ka talaga. Pag kinukulit kayo sa messenger bumili, red flag na yon. Sabihin nilang estudyante or may sakit ang nanay, medyo iwas na kayo roon. Kasi,
Marami ako nakitang nabiktima niyan. Bumili siya ng generator worth 1.5. Ang binigay sa kanya, deliver sa kanya, panlinis ng plato. Saka ito pa, isa pang dyan. Doon sa mga online na bibili ng mga madalas na nangyayari dyan yung sa scam, kunyari yung sa Lazada, yung mga wala pang review, sobrang mura. May mga may dati sponsored, nakita ko sponsored daw na sponsored ads. Nagbebenta siya ng ng tawag doon ng GoPro 3,000. Ay, yung latest na GoPro sabi ko ayun, sabi nga kung too good to be true, in fairness sa amin, sabi ko nga may travel agency kami. May nag-inquire na gantong amount, gantong pupuntahan. Binigay ng girlfriend ko yung amount, 60. Sabi sa amin, overpricing daw kami. Sabi ng girlfriend, kasi meron daw siyang nakita 40. Dito sila. Sabi nga namin, hindi doon ka mag-try. Kasi kami, accredited kami ng Department of Tourism. At ang namin, price range namin, alam namin kung ano lang yung tama. Hindi naman, kasi di sana sobrang yaman na namin kung overpriced kami sa lahat. Kasi parang, kasi ganyan ginagawa nila sa palengke. Matawa. Sasabihin nila, pas mo, doon kayo mo. Bakit doon bigyan ng sa amin 80, sa inyo 100. Hindi doon ka. Kasi sabi nga sa amin, gano'n, 40 lang daw ang, sabi, so 20 yung difference, 2/3. Sabi ko, try mo, kung talagang makukuha mo yan ng ganyan, good luck sa'yo. Swerte mo. Baka mamaya magbabay ka from dito hanggang doon sa bansa na yun. O kaya baka hindi pala kasama yung hotel dyan. Baka hindi sa Korea yun. Baka hindi pa pala kasama yung hotel doon. So kaya sa bangketa matutulog. Pwede rin. Di ba? Oo. Ay pala So, sumura. When it's too good to be true talaga, pag-isipan nyo na. Kasi meron na nangyari sa amin na ganyan. Parang ini-scam din kayo nun meron na nangyari sa amin na ganyan. Nag-inquire sa amin ng Boracay. Ito yung binigay namin price. Sabi niya, hindi mo yung mura dito, ganyan yan, buy 2 get 1 pa. Bumili siya doon. After ng tumawag siya sa amin, ma'am, sana sa inyo na lang kami kumuha. Di ba? Nung na-send ko yung unang down, hindi na nag-reply. Anong reply mo sa kanya? Ma'am, yan kasi. Yan ang kinuha yung mas mura. Akala ko sa'yo, beboting. Siyempre, kawawa din naman. Kasi, ano nangyari sa kanya na? Nag-down siya doon sa Kasi di na rin Hindi na nag-reply. Hindi nila nakausap ng personal, hindi nila talagang naengganyo kaagad sila sa presyo. Sa post. Oo, sa presyo. Sa post lang talaga. talaga. Baka hindi na rin sila nag-background check, nagpa-legit or whatsoever, di ba? Hindi sila humingi ng accreditation o hindi sila nag-check sa DOT sa DOT. Hindi sila nag-check sa DOT kung naka-registered yung agency na yun, di ba? Yun. Hindi, tsaka isa pa yun. Sasabihin ko lang din. Yung certificate na ganyan, yung iba kasi dinadaya. Kaya nung time na may nag-OJT sa amin, hinihingan kami ng certificate ng DOT. Sabi namin, bakit? Meron kami, pero ba't bibigay? Oo, bakit kailangan niya mag-OJT siya, di ba? Baka gamitin mo pa yun, di ba? Kasi hindi namin masasabi. Teka lang, kayo kukuha ng OJT, ba't kayo hinihingan ng requirement? Ayun nga eh. Shoutout sa ibang nag-OJT na yun na hindi naman tumuloy. Buti na lang. Nung kasi yan, mag-OJT sila sa amin. Nung hiningan ko ng ID, biglang parang feeling nila, kami pa yung baka gamitin namin yung credentials sila. Ano ba credentials meron kayo? Estudyante lang kayo. Estudyante pa kayo eh. Ganito yun. Parang yun nga, alam nila yung gagawin nila. Kaya, alam nila yung gagawin. yung gagawin nila, isisisi sa inyo. Iniisip nila na baka gamitin namin yung, feeling ko kasi yung yun yung gagawin nila kasi sa inyo. Yung isa kasi doon, yun yung medyo siya medyo pabida-bida siya ng konti. Na parang
nung hiningihan namin ng ID, parang feeling ko, yun yung inaano niya, ba't kayo nanghihingi ng ID? Baka gamitin nyo yung, requirement yun, siyempre, balik ba? Kailangan ko lang siyempre para estudyante, di ba? Kailangan nyo? Hindi, para ma-verify ko, estudyante, kung tutusin nga, pwede nyo pang hingin sa kanila as OJT, letter galing sa school. Yep. Tapos, OAF nila, enrolled sila sa school na yun. Diba? Tapos yun nga, yung ID nila. So yun yung katunayan na doon sila sa school na yun. Kaya nga, alam mo, naintindihan ko rin naman, in a way, kasi may mga scammer na, mga tao na pag hininga mo ng ID, kahit ako, pag hinihingan ako ng ID, nag-aalangan ako. Oo, lalo na kung hindi naman authorized. Kaya lang, ang problema ko, hindi namin kayo tinawag, kayo lumapit sa amin. Oo, kaya nga. Yun yung point ko eh. Tapos nung hiningan namin kayo, biglang kailangan namin mag-provide sa inyo ng DOT, ng business permit, which is, lahat naman meron kami na. Pero sabi ko, ano ba kayo? Government ba kayo para magbigay ako ng ganyan? Kaya nga, tsaka anong pakinabang namin sa inyo? Sabi ko, ang nakakatawa pa nun, sinabihan ko na sila, kung ganyan din lang, huwag na kayo mag-OJT. Yung entitlement, alam mo na, kinabukasan, nag-reply pa rin sa akin na, hindi na lang po kami tutuloy mag-OJT. Sabi ko, sinabihan na nga kita, huwag na kayong tumuloy. Gen Z yan. Sabi na hindi, nag-text ka pa. Gusto niya na siya pa yung tumanggi. Tinanggihan na nga siya. Sorry to say, yung isang naming OJT, nagtatrabaho na sa DOT. Wow. Congrats sa kanya. Kasi, binigyan din namin siya ng tip nung galing na siya sa DOT, nag-OJT na siya doon. Tapos pumunta siya sa amin. Hina-hire na siya ng DOT. Pero, aantay na lang siyang makagraduate. Kaya lang, tinanggihan niya. Kasi, kailangan niya pa mag-complete ng OJT. So, pumunta siya sa amin. Sinabi namin, balikan mo yung DOT, sabihin mo na i-reserve na sa iyo yung position. Pwede naman yun. Ngayon, nung pinag-aralan namin siya na gano'n, bumalik siya. So, pagka-graduate niya, DOT na siya agad. Ganyan. Yan yung hindi nyo nakuha. Hindi kasi kayo binibigyan ng practical advice ng ibang agency. Diba? Oo. Baka sabihin ng ibang agency, sa amin ka magtrabaho kasi kinukuha ng DOT. Ito magaling to. Meron pa nga yung isa. Mag-start na sa amin mag-OJT. Kaya lang, tinawagan siya ng DOT na mag-i-interview raw. Sabi namin, kahit huwag nyo namin tuloy, try mo dyan. Kasi siyempre mas maganda. Kasi may offer pa rin yung ibang mas magandang opportunity. Kasi government yan. Naano rin namin yung future nila. And yung future nila kung magiging maganda, mas magiging maganda sa Pilipinas. Hindi naman kami makasarili na. Dito ka sa amin, di ba? Hindi naman tayo talangka eh. Kumbaga. So, yun. End na lang natin to sa mga scam. Yun nga, it's too good to be true. Red flag yan. Red flag yan. Isipan yung maigi. Maybe it's not really true. Tapos, aralin nyo kung paano umaandar yung pera. Kung saan nanggagaling yung perang kikitain nyo. Hindi. Yung kasi, ang nangyayari sa mga scam na yan, sa inyo, bibigyan kayo ng pangako nila sa first 2 months, 3 months, afterwards, wala na kayo makukuha. Kasi nga, kinukuha lang din nila yung bibigay sa inyo dun sa nauna nila sa mga i-recruit pa nila. So, diba? Ganun lang yun. Talagang magandang masyado ang bunganga, magandang masyado ang pinapakita. Bulaklak ang bibigyan natin. Tingnan niyo yung mga hindi nakikita. Kasi tinatago nila kasi kaya yun nakikita. Tsaka yun nga, aralin nyo kung paano nagpo-flow yung pera para malaman nyo kung kasi kung ang flow ng pera nanggagaling din dun sa ibang tao na nire-recruit nila, malamang maubos yan. Hindi yan magiging continuous. Tsaka sabi nga, isa pang dyan, pag may nakita kang isang bagay or na tinatago niya, nagsisinungaling siya sa malamang may mas malaki pa doon na tinatago niya. So, yun lang. Ingat tayo, lalo na galing tayo sa gastusan. Marami na naman dyan na mag-aalok ng mabilis nakita. So, yun lang. Ingat tayo and bye-bye! Bye-bye!